Mga makulista, kumusta kayong lahat? Magbibigay lang ako ng travel update namin. Bali, dumating kami dito sa Amerika noong October 11. So ngayon ay October 21 na, 2022. So 10:30 na ng gabi. At andito kami ngayon sa Sonesta Hotel. Bali, marami na kaming napuntahan na lugar. Nagpunta na kami ng Las Vegas, tapos San Diego, nakatating rin kami sa Hollywood. Basta marami kaming napuntahan na lugar, na libot dito sa Amerika. Sulit yung bakasyon namin. Ngayon, kaninang umaga dapat magpa-fly kami papuntang Hawaii. Bali, ang flight namin ay 6 PM. So dahil ang dami naming bagahe, sobrang dami naming bagahe, sobra. Tapos nag-excess baggage pa kami. Bali, nagbayad kami ng $100 USD yun extra para sa baggage namin. Ay, sasak. Kasi ang hirap mag-travel ng may bata. Bali, tapos ang dami naming dala, dami naming bag, tapos mayroon pa kaming dalang car seat, dalawa sila, tapos mayroon pa kaming trolley. So ang hirap mag-travel ng may mga bata. So ang nangyari, na-hold pa kami sa sa boarding inspection area, sa immigration. Gawa ng yung passport ko, yung birthday ko, hindi tugma sa boarding pass yung birthday. Bye-bye. Wait, where are you going? Angela, take a seat. Where did you go? Enjoy your hot chips. We thank you for visiting us. Bye, Tabby. Goodbye. Subscribe. I'll see you next time, Tito. Bye, Jay. McCoy Tribe. Where are we going, Jay? Hello. Bye, guys. Ayan andito na kami sa airport, LAX. Come back, okay? Oh, we're going there next year. Oh, tama. Sakit ng ulo ko sa sipon. Ay, Darwin back already, oh. Darwin is back. Somewhere here? Actually, not though. You guys are set. Just go through security now. Mga makulista, na-miss namin yung flight namin. Hindi na kami pinapasok dito sa boarding. Nakalis na aeroplano namin.
Mama Kulista, akala ko dito na kami matutulog sa airport, dito sa boarding area, kasi na-miss namin yung flight namin dahil may mga problema sa boarding pass namin. It's not our fault, yung fault ng Delta Airlines, kaya na-miss naman yung flight namin. Pero kanina ayaw kami bigyan ng accommodation, ayaw din kami bigyan ng confirm na booking, standby lang daw. Pero mabait itong flight attendant dito, si Carolina. So tinulungan niya kami para makabook ng hotel. So meron kaming 2 rooms ng hotel dito sa airport. At the same time ay confirm yung flight namin bukas ng umaga, which is good. Kung sa akin okay lang na ako matutulog dito, pero yung mga bata kasi ayan, kasama namin si Isaiah. So ayan na si Janelle, kinukuha na nila yung boarding pass nila para tomorrow, tsaka yung confirm booking namin ng hotel. Ayan si Carolina, yung tumutulong sa amin na flight attendant. No, we'll definitely leave you a good review. Yeah. Definitely. You're going to be here for another 20 years. Oh. Until you're retired. You need and 412, they're right next to each other. 412. Mom, this way, guest room. This way, right. Alright, let me take a video first. So dito kami sa hotel namin. Sa pangalan ng hotel na to? Sheraton? No. Ano? Sonesta. Sonesta Hotel. Sonesta Hotel. Which one? Just drop me the bag. There. This, okay, one each. Let me get in first. Okay. What is it? Swipe the card. 1 11 ba? 12? Either or. We have 2. Dalawa pala yung rooms namin. Can you take one and I take one? No, 12. There. 14, 12. I take one, you take one. Okay. Let's see. Oh. Turn the light. Turn the light. Ayan yung lights, oh. I'll go with mom if you want to go with mom. Isaiah, go mom. Wow. Wow. Ha. Ayan, oh. There's no light. Puro lang siya. Pero ang ganda, ha? Ayan na naman, Isaiah. No. No. Oh, ito yung namin. Room namin. So, Magpapalipas ng gabi. What do you want to do? Ganda. Do you want to Uber Eats it or do you want to catch an Uber so we can go? I need to go get milk for the kids too, so we might as well. Bali, ang nangyari, yung birthday ko napunta kay Tali. So imagine mo, yung birthday ko naging 1-year-old ako. So yun yung nangyari kanina. So nagpabalik-balik ako hanggang sa dumating kami sa boarding gate ay 5:49 na ng hapon. Ang flight namin lahat ay 6 PM. Naka-close na daw yung yung gate. So hindi na kami nakapag-board sa airplane. Yung Delta Airlines, hindi na kami nakasakay. So inano namin kung anong pwede naming gawin. Si Carolina yung sa
flight attendant sa gate. Inayos niya yung ano namin, mga papeles namin na pwede daw kaming mag-fly bukas ng umaga 8 AM. Dahil it's not our fault naman, it's their fault. Kaya lang pagdating namin sa help desk, pinapunta niya kami sa help desk para i-fix lahat yung accommodation sana. Oh, don't fight. Nag-aaway kayo eh. Nagbibigay tayo ng life update. So ayun mga makulista, yung sa Japanese, yung flight attendant doon sa help desk na pinuntahan namin, sabi ni Carolina ay makakatulong sa amin. Kaya lang hindi siya accommodating. Ay, baba nga muna kayo. Mag-aaway kayong dalawa. Hindi sila magkasundo tong dalawa na to. Play. Ano mo nga siya, leave them alone, it's okay, if they're not crying, it's okay. Gusto niya daw mag-up. Tapos yun nga, yung Japanese na flight attendant sa help desk na sabi ni Carolina ay puntahan namin, hindi siya very accommodating, napaka-rude niya, bakit daw kami pumunta sa kanya. Tapos wala daw kaming hotel, hindi daw nila i-provide yung hotel sa amin. Like we have 3 kids, tapos kasama din namin si Mami, si Blessy, tapos si Janelle. Talagang talaga helpless, hopeless. Hindi siya yung tipo na flight attendant na to solve the problem. So dumating yung point na gusto na kaming ipatawag sa security dahil nga daw hindi kami basta binabaliktad niya yung sitwasyon. Parang inaano niya na nagpo-provoke kami ng away, which hindi naman kami nagpo-provoke ng away. We're trying to find solutions kung anong mangyari sa amin, kasi yung flight nga namin na miss namin, which hindi naman namin fault kasalanan nung mga flight attendant sa crew, sa baggage check-in, kasi sila ang nag-ayos lahat ng ng mga papers, sila ang nag-ayos ng boarding pass. So dapat doon pa lang na asikaso na nila. Nagpabalik-balik kami hanggang sa na-miss nga namin yung flight namin. Tapos ready na kaming matulog sa airport, mga mag-aalas 7 na ng gabi yun. Buti na lang si Carolina, yung flight attendant sa gate, hindi pa siya umaalis, nakasalubong ni Blessy na naglalakad-lakad sa airport. So tinanong niya, anong problema, ba't nandun pa rin kami? Yun in-explain namin. Kilala niya pala yung Japanese na yun, na Kyuko ang pangalan niya, na talagang rude daw talaga yun. Hindi daw talaga nag-accommodate yun, hopeless. So tinulungan niya kami, kinausap niya yung manager niya na ganito ang sitwasyon namin, na hindi naman namin fault na ma-miss yung flight namin. Yung Delta Airlines crew, flight attendant na ang may kasalanan. Pero sabi ng manager, hindi niya alam ang real story. So pero tutulungan niya daw kami. Binigyan kami ng confirmed flight para bukas. Dapat standby lang yung flight namin. So 8 AM bukas ng umaga magpo-flight na kami. At the same time, binigyan din kami ng tig-isang room. So kami dito, sina Sia, si Tali, kami as a family dito kami sa room 411. Tapos sina Mami at sina Blessy nasa 412. Sina BJ, sina Charlene, muntikan din na nila ma-miss yung flight nila, takbo sila ng takbo, which is a good thing for them, wala silang kids at the moment. So nahabol nila yung flight nila sa Hawaii. So nandun na sila ngayon sa Hawaii. Ang hindi lang okay is yung mga baggage namin na isama dun sa eroplano sa Delta Airlines, yung na-miss namin flight. So ang kukuha nun, ang magkiklaim na lang sina BJ. Ang daming baggage yun, 8 baggages plus 2 car seat, isang trolley. So napaka-hassle talaga yung flight namin today papuntang Hawaii. So buti na lang na-solve yung problems. Binigyan kami ng hotel na matutuluyan, tapos may free shuttle din na masasakyan. Sa shuttle pala kanina, yung itong Sheraton Hotel, wala silang bus na available. Ang tagal, nag-wait kami ng 50 minutes. Wala pa rin yung bus nila, yung shuttle bus.
Buti na lang isang hotel, I think hindi ko alam kung anong pangalan ng hotel, in-accommodate niya kami. So hindi naman kami ang passenger nila, isinakay kami. So binigyan na lang namin siya ng tip para naman to courtesy namin to say thank you. So ang lesson learned dito, mga makulista, kung pupunta kayo ng Los Angeles at meron kayong flight, agahan nyo, napaka-traffic. Sabi dun sa 30 minutes before boarding, before flight, nandito ka na. Pero agahan nyo, at least siguro ganun sa Philippines, mga 3 hours kahit domestic flight, para hindi nyo ma-miss yung flight nyo. Talagang napaka-traffic kanina, tapos ang daming pila. So ang hirap dito sa Los Angeles Airport, napaka-traffic talaga. Grabe yung experience namin today. So wala pa rin sina Jaja, bumili lang sila ng makakain namin kasama si Blessy. So kami lang nandito ngayon. Isaiah, don't play that one. Don't play. So yun lang ang live update, mga makulista. Hindi pa rin ako nakakapag-upload ng mga biyahe namin sa San Diego, sa Las Vegas, sa Los Angeles, dahil talagang wala akong tulog. So masarap na yung makatulog ako ng 2 hours everyday. Napaka-hectic yung schedule namin, yung itinerary na sinusunod namin. Talagang sinusulit namin yung bakasyon namin dito sa Amerika. So sana makapag-upload ako, makapagpahinga pagdating namin sa Hawaii bukas. Ang flight namin is 8 AM. So hanggang dyan na lang, mga makulista. At bye for now. Bye-bye na kayo. Bye. 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 See ya.